Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga 22 minutes ago. Response to a statement made by President Marcos. Ito ang pahayag ng Pangulo. The opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. Gusto nila akong tanggalin. Yung opposition daw, dinadawit ang Pangulo sa anomalya sa flood control. Wala daw siyang kinalaman Politika lang daw. Kasi ang opposition gusto na matanggal itong presidente. Ito naman ang birada ni Congressman Barsaga. Grabe. Sakit, aray ko po. Buong Pilipinas, gusto kang tanggalin. Bagsak na ang ekonomiya natin dahil wala kang ginawa kundi magnakaw. Grabe. Saan nanggagaling ng tapang ng batang kongresistang ito? Nakakabilib. Nakakapanindig balahibo ng mga statements. Okay, so may nabasa akong post. Sabi ni BP Sara, hindi ako nananawagan na mag-resign ng Pangulo. I just want him to do his job. Ganun lang. So, sinong opposition ang sinasabi niya na gustong magpatanggal sa kanya? Well, ang mga taong bayan, di ba, may mga nagrarally na Marcos resign. Opposition ba yon? Hindi naman siguro. Kung sinasabi niyang opposition, itong mga political opposition, example, PDP, mga ganon. Ang opposition, I don't know, ang mga dilawan, matawag pa silang opposition? Parang hindi na Kasi, never pa akong nakarinig ng mga dilawan, Unipink, Kakampink, na nanawagan na mag-resign ng Pangulo. Takot sila mag-resign ng Pangulo, ang papalit si BP Sara, lalo silang mamroblema. So, taong bayan ang nananawagan na mababa ang Pangulo. I don't believe na ang opposition. Kasi nga, si BP Sara, naniniwala ko na wala siyang, kasi parang self-serving. Kung si BP Sara ang manawagan na mag-resign ng Pangulo, sina Senator Padilla, wala naman akong, yung mga Duterte Black na senators, wala naman akong naririnig na nananawagan na mag-resign ng Pangulo. Si Senator Amy, considered opposition yon. Narinig nyo na ba si Senator Amy na nanawagan na mag-resign ang kanyang ading, ang kanyang kapatid? Wala, I don't think so. So, ano yung sinasabi niyang opposition na gusto siyang tanggalin? Okay, so, bagsak na ang ekonomiya dahil sa issue ng korupsyon. Nakakatakot po sana hindi mangyari sa atin ang nangyari sa Bangladesh na bumagsak ang ekonomiya nila I think 2 years ago dahil sa palpak na pamamalakad ng kanilang gobyerno. Kawawa ang taga Bangladesh. Mabuti ngayon parang unti-unti na silang nakakabangon. So, ang dami nang nag-warning. Stock market. Ilan ang nawawala? Yung unang announcement ng chairman ng Securities and Exchange Commission, 1.7 trillion pesos ang nawala sa stock market in 3 weeks. Mamaya, bumaliktad, nag-say sorry, baka pinagalitan na fake news daw yung kanyang source. Ang isang dating opisyal ng Bangko Sentral, Cora Guidote, nagpatotoo na talagang maraming nawala. Lumaki pa nga
5 trillion pesos ang nawala sa stock market mula December 2024 up to October 9, 2025. Yun po ang masakit na katotohanan. Dating BSP official yung nagsabi. Oh, ano pa? Bangko Sentral nagsasabi na ang ekonomiya delikado. Hindi ang gobyernong ito hindi nila maabot ang economic growth target for this year dahil sa corruption. Money B. Pangilinan nag-warning. Pag hindi maayos itong corruption issue, babagsak ang ekonomiya. Kaya tama itong sinasabi ng Congressman Barsaga. Bumabagsak ng ekonomiya natin nang dahil sa grabing nakawan. Oh, sabi ng Pangulo, he is confident na hindi siya madadamay. Walang, yes, siguro. Kung ang asahan mo lang ICI, ay talagang clear ng Pangulo. Kung nakikita ko na, opinion ko lang ito, babasa ko sa bulang kristal. Pagdating ng resulta, investigasyon ng ICI, walang kinalaman ng Pangulo, walang kinalaman si Congressman Martin Romualdez, walang makasuhan na mga lawmakers. Ang posible, yung mga opposition senators, Senator Escudero, Jinggoy, at saka Villanueva, baka yan ang may kaso. But yung mga kongresista, aliado nila, I don't think so. Habang hindi nila mapabalik si Saldico sa Pilipinas, clear na silang lahat. Kaya, tingnan nyo, hindi nila iniipit si Saldico kasi delikado pagbabalik si Saldico dito at magkakanta ng kanyang nalalaman. Delikado. Kaya, pinapabayan lang nila si Saldico. Passport, wala lang. Okay lang. Parang wala silang pakialam kay Saldico. Nag-appear na si Congressman Martin Romualdez. I am not hiding anything. Wala akong I'm willing to cooperate. Baka mamaya, state witness na siya. Wow, ang galing. Saludo ako. Salamat, Congressman Kiko Barsagay. Pagpatuloy mo ang iyong nasimulan na boses ka ng mamamayang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin, pang tulong ito sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang kulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. Inulit man na. Ano isiyan dai? Human na gyud og ato si so nindot na gid kaayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat nako sa Ginoo kay ako singan giatop nako nga trapal. Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang.
So, pila na imong edad tay? Ha? Hintay. Sa sinti. So, si tatay, 67 na siya. Salamat ako kay nakatupla ko. Sige tay, salamat po.